Kakaroon na ng panukat ang National Telecommunications Commission para maging opisyal na basehan ng bilis ng internet sa bansa. Sa pamamagitan nito, maaari nang ireklamo ang mga telecommunications company kapag hindi totoo ang internet speed na sinasabi ng kanilang mga patalastas. Narito ang aking report. Sa kabila ng napakabagal daw na internet speed sa bansa, kabi-kabila pa rin ang marketing strategy ng mga internet service provider o ISP kasama na ang mga telcos na nagmamalaki sa bilis ng kanilang internet. Mula 1 Mbps o megabits per second hanggang 10 Mbps, kaya raw nilang ibigay. Pero madalas, di hamak na mas mabagal ang internet kung ikukumpara sa ipinapangako sa patalastas. Kung dati nakakalusot dito ang mga ISP sa bagong labas na Memorandum Circular ng National Telecommunications Commission o NTC, hindi na raw ito mangyayari. Halimbawa, ISP 1, in-advertise niya, ang average speed ko ay 1 Mbps. Dumating yung resulta ng measurement, less than 1 Mbps siya, ipapublish yun. So ang consumer ngayon, sandali nagsinungaling ka. So pwede niyang demanda. Magtatatag ang NTC ng panukat sa internet speed sa bansa na magiging opisyal na basehan ng bilis ng internet sa Pilipinas. Pwede itong i-download ng mga netizen oras na ilabas ng NTC. Ang ilang telcos, nag-a-advertise din na isa raw silang broadband ISP. Pero kung hindi papasa sa speed test, hindi na ito pwedeng gawing marketing strategy. If ISP ka at ang speed mo is less than 256 kbps, hindi ka pwedeng tawaging broadband service provider. Value-added service lang ang internet sa Pilipinas kaya hindi ito ma-regulate ng NTC. Pero inilabas nito ang memo para hindi naman umano maloko ang mga consumer sa tunay na bilis ng mga internet na ino-offer. Sabi ng Smart, isinama raw sa Memorandum Circular ang mga input mula sa mga consumer at ng industriya at magandang basehan daw sa pag-usad. Ang iba namang telecommunications company, wala pang tugon sa ngayon.